Yo, what's up sa inyo lahat mga kadaks? Welcome back sa ating YouTube channel. At nandito tayo sa channel natin para pag-usapan natin yung mga ilang mga bagay tungkol dito sa ating poultry. So kung bago ka lang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell mga kadaks para maging updated sa lahat ng mga videos na i-upload natin. So kung tapos ka na, let's begin! Okay mga kadaks, yung topic na pag-usapan natin ay magmumula sa isa nating subscriber dito sa ating channel. At ang pangalan po niya ay si Adrian Abinal at yan po ang kanyang tanong. Makita niyo po sa ating screen. Ang tanong niya ay, hindi po ba mabaho at nilalangaw yung tae ng itik? So ang sagot dyan mga kadaks ay, hindi siya ganoon kabaho at hindi rin siya ganoon kadami kung langawin. Paano ko nasabing hindi siya mabaho? Kasi mga kadaks, sa araw-araw na nandito tayo dito sa ating poultry ay wala po kaming naging problema sa amoy ng poultry natin dito. Katunayan nga po niyan, mas mabaho pa yung amoy ng baboy o yung tayo ng baboy. Tsaka yung tayo din ng manok, poultry ng manok, kumbaga kapag ka nagbo-broiler kayo, makikita nyo na mas mabaho yung tayo nila at mas madalas langawin kumpara dito sa mga alaga nating itik. Kasi mga kadaks, hindi ko rin alam kung bakit ganun. O bukod tangi sa poultry lang natin na hindi masyado nangangamoy. Dahil siguro mataas yung elevation natin, o mataas yung pagkakagawa sa poultry natin, kaya hindi natin masyado maamoy. Pero dun sa dami ng langaw, parang hindi naman masyado eh. Halos wala ka rin makitang langaw. Ito, papakita ko sa inyo mga kadaks sa ilalim. Ayan. Ayan yung pinaka-flooring, ay pinaka-baba ng poultry natin. Pero wala kang makita-kitang langaw dyan. Diba? Kahit dito sa kabila kadaks, wala ka din makita-kitang halos mga langaw dito na nagliliparan. Ayan, wala. Ay, meron na yun May ilang mga langaw pero sobrang kakaunti lang. Kaya nagtataka kami mga kadaks na konti lang ng langaw dito. Kasi diba usually kapag ka poultry, marami talaga langaw, pero dito sa atin, konting-konti lang yung langaw, tapos hindi rin masyado nangangamoy. Yung tayo naman nila mga kadaks, hindi rin man ganun kalakas yung amoy, kahit na andito pa dito sa talpakan nila. Kapag kayo nahawakan mo, hindi naman masyado mabaho. Hindi rin masakit sa lalamunan, hindi masakit sa ilong, na hindi naman din nakakairita mga kadaks. Kaya kahit na napakadami nating itik dito ay wala kang masyadong mapapansin. Actually, marami na rin ang nagpunta dito mga kadaks natin na subscriber natin at nagsasabi sila na himala daw kasi walang masyadong amoy yung poultry natin, hindi siya masakit sa ilong. Pagkatapos naman mga kadaks ay sagutin natin yung susunod na tanong. Ano ba yung ideal na lugar para sa poultry? Ano yung ideal na area? Okay mga kadaks, sa mga previous na mga vlogs po natin ay napag-usapan na natin yan. Nasabi ko na rin sa inyo kung ano ba yung mga kailangan mong pag-isipan kapag ka magtatayo ka ng poultry. Una-una yung location, di ba? So sa location, kailangan malayo sa mga maraming kabahayan. Sa paligid mo, dapat walang malapit na bahay. Let's say na at least 1 kilometro yung layo niyan let's say at least nasa 1 kilometro yung layo bago sa mga kabahayan. Kasi kapag ka nagtayo ka ng poultry, hindi naman maaalis yung amoy niyan eh. Sa ilalim ng poultry natin, sigurado may amoy. Pero dito sa taas, walang masyadong amoy yan. Hindi maamoy yan. Lalo na kung mataas yung poultry mo. Kaya nasabi ko sa'yo na kailangan medyo malayo sa mga kabahayan. Kasi baka maireklamo ka. Maipasarado yung poultry mo, mapatigil yung pag-business mo. Kaya dapat, kung kaya na meron kang lupa sa bukirin, doon ka sa bukirin mismo. Napakaganda kasi kapag ka nasa may bukirin ka nagtayo, wala kang magiging masyadong problema mga kadaks. At mga karagdagang key points naman mga kadaks para di mapanatili yung kalinisan at saka hindi masyadong pangangamoy dito sa ating poultry, panatilihin mo malinis yung paligid mo. At dagdag mo na dito ito. Unang-una itong mga feeders, itong mga paitlogan nila. Kailangan mo siguraduhin palagi na yung ipa na ginagamit mo ay hindi basa. Yung pinag-iitlogan nila ay dapat palaging tuyo. So ito mga kadaks ang sample. Ayan, makikita mo naman kadaks kung basa yan o tuyo eh. Ito, hindi to basa, tuyong tuyo to. Kasi kahit tingnan mo sa pinakailalim, makita mo sa sahig niyan na
tuyo pa rin yung pinakasahig. So yan, napanatili mo na natuyo yung paitlogan nila, siguraduhin mo rin na yung pati yung patuka nila ay malinis. Hindi laging nagkakaroon ng mga bubong tae. Kasi minsan naman tae sila dyan eh. Kung kaya mo naman tanggalin mo na lang. Tapos dito din, yung paglilinis dyan sa kanilang flooring, hindi naman yan araw-araw, hindi rin yan every week, monthly. Pero dapat kapag ka magpapalit ka na ng itik mo, ay linisan mo yan. So ito yung sample mga kadaks ng lininis na poultry. Makita nyo napakalinis, wala kayong makitang tae dyan kasi sinanitize talaga namin yan gamit ang ating power spray. At ito po yung power spray natin mga kadaks. Ito yung ginagamit natin sa mga previous vlogs natin. Kung makita nyo napakagandang gamitin ito pang linis ng poultry. Kasi ultimo dito sa mga kasingit-singitan mga kadaks, malilinis talaga yan. Actually kahit nga yung bubong natin natanggalan natin yung mga karamihan ng mga sapot na namudon. Pati mga namuong mga alikabok dyan sa mga natin sa bubong natin, dyan sa kahoy. Natanggal na rin natin. Kaya okay na okay talaga yung paggamit ng power spray. Diba? So bukod dyan, sinasabi ko sa paitlogan, sa feeder, at saka dito sa kanilang flooring, pati sa nila, sa bubong nila, pati din doon sa ilalim, yan, sa pinakababa. Kung kaya mo na meron tubig dyan sa baba, mas maganda kasi may iwasan talaga yung pagkakaroon ng maraming langaw. Pero so far dito sa ating poultry, kahit wala naman pong tubig dun sa pinakababa, hindi naman nagkakaroon ng maraming mga langaw. Konting-konti lang talaga. Para mabibilang mo pa nga halos wala ka naman din makita ngayon Kaya napaka-importante kadaks ng kalinisan dito sa ating poultry kasi syempre food din to. Kailangan yung sanitation mo dapat talagang on point. Kumbaga, yung paglilinis mo lagi mo din ginagawa. Kahit yung simpleng pagwawalis lang dito sa ating hallway, dyan sa ating hallway. Magandang bagay na yun, malaking bagay na yun para mapanatili natin yung kalinisan dito sa ating poultry. So, kung may mga tanong po na gusto nyo pag-usapan natin dito sa ating YouTube channel, ay huwag kalimutan i-comments o huwag kalimutan i-comment dito sa ating comment section. So, muli salamat sa inyong panonood mga kadas.